Balak magsampa ng kontrademanda ang kampo ng nakulong na NBI volunteer driver na si Mel Oragon dahil wala raw sapat na ebidensya laban sa kanya. Dumipensa ang kanyang abogado sa resulta ng paraffin test matapos magpositibo ito sa gunpowder residue. Inconclusive daw ito dahil posibleng malapit lang si Oragon sa lugar ng putukan. Taliwas din kasi sa paratang kay Mel Oragon na siya ang nagpaputok dahil radyo at itim na jacket lang daw ang bitbit niya. Git pa niya hindi siya nakipagpalitan ng putok sa Office of the Sergeant at Arms. Pakinggan po natin ito. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng volunteer NBI driver. Papunta na kami dun sa area na kung saan naiwan yung bag nung isa sa kasama namin. At itong gwardiya na kasama ko nagpaiwan dito sa loob ng kantin at mag-isa na lang akong pumunta doon sa area na in-instruction sa akin nung may-ari ng bag na nakapag-iwan. So, from kantin, pintuan, more or less 10 meters, biglang may sumalubong sa akin na pulis at tinanong kung sino ako. Sabi ko, sir, may hinahanap lang po akong bag na naiwan. Okay, so puntahan Pero natin. alam mo yan Yes. din yung kwento kanina na Mm. parang bumalik lang siya doon, Yeah. kinukuha niya nga lang yung bag na naiwan. Pero yung actual na shooting incident, yung fire incident, yung shooting incident, wala naman siya doon. Pero ang weird ha, kasi pati yung bag na binalikan niya, meron kasi yung mga medicines daw, di ba, na kailangan daw, hindi niya daw nahawakan. Di ba niya nakita? Yeah. Yung bag na yun. Pero nakita natin, masaya kayo nandun talaga nung pinapresent sa inyo. Halos, di ba kinailangan pang sabihin ni Secretary John Vic Remulla na o baka isipin nyo na mga bala yung parang lumilipad sa paligid ng CCTV. So mga ano pala yung mga insekto pala. Oo, mukhang mga bala Oo. nga. Mukhang shells. Hindi, kaya nakita niya nilapitan pa ni General Nartates. Yeah. Tinuro niya dun sa monitor kung Yeah. ano dun yung mga putok ng barel, yung apat Yes. na beses na ilaw na parang kumislap. Kasi Yes. nga yung iba doon, confusing, mukhang insekto naman pala yun. Oo. Correct. So, naku, very kanina may update from the Senate dahil nung nag-live si Merriman kanina, sinasabi niya doon na parang wala pang nag-react from any senator doon sa naging report dyan sa Malacanang kanina. Pero meron na silang mga naharang pero ayaw pa nilang magkomento kasama si Senator Risa kasi gusto silang mapanood muna. Mapanood yung video na pinapanood sa inyo. Medyo Oo. compelling yung video. Sabihin, wag na yung bias, kundi yung nung pinapanood natin kanina sa bayan with sila Mase sa Malacanang, parang napatutok na lang kami. Dahil sabi namin, Oo. ay, CCTV, di ba? Parang ito na yun. Yes. Yeah. Exactly, 'di ba? At saka siguro it's also good to take note yung sinasabi kanina dun sa press briefing na mapapansin natin hindi naka-battle gear yung Oo yung pala. mga Yes. NBI Mhm. nung pumunta doon before mag-bulletproof vest etong si Plaska. Aplaska. Yeah. Makikita natin hindi naman sila naka-battle gear. Yeah, totoo na merong armas, pero parang kung tutusin, hindi naman sila mukhang sasabak sa gera. Kung tutusin, yun yung gustong palabasin doon. Pero anyway, ibang-iba doon sa kwento sa atin. Nung kausap natin si Aplas, kung natatandaan yung dalawa, Yes, nung kausap yes. natin, na ilang beses kong kinulit na parang, hindi ba pwedeng nung nakita nyo siya, ay natanong nyo kung ba sila nandoon, parang wala na daw usap-usap kasi para sa kanya, iba na daw yung dating ng body language. Oo. Paano kaya nakita yung body language? Nakita mo ba kung gaano kadilim yung CCTV kanina? From Kaya that nga, at vantage saka- point? Kung makikita mo kung dalawa yung NBI agents na nandun sa labas, pero nung pinapakita yung CCTV na nagpaputok na ng baril si Aplaska, isa na lang yun nandun di ba? Parang nakakuble na yung isa. At saka, parang isa nga yun sa tanong na matatawag mo nga ba siya na warning shot if yung pagputok ng baril niya pointing doon sa window. Before kasi nangyari yung pagpaputok, sumilip pa yung isa di ba? Na
tauhan doon sa window para makita kung sino yung nandun sa labas. Oh, So, usually dahil ka sa yung ganun warning shot pataas o sa ground. Isa pang sinabi sa atin ni Ginoong Aplaska nung time na yon, na kinorek niya ako 'di ba na wala daw na hindi daw masasabi na GSIS side yung ledge ko saan naroon yung NBI. Pero sa video kanina malinaw, the fact na may sariling CCTV yun na pang GSIS. Tapos iba rin yung CCTV dito sa kabilang side kung saan naroon sila Aplaska. It only means na magkaiba talaga ng side sila ang kinaroroonan pinapakita nila. natin. Correct. Ayan yun. Yan yung pinapakita. May sa- wall. May wall At ang ledge na ito ay malapit doon sa cafeteria nga, 'di ba? Sa canteen, doon sa may hallway ng sa may Kalayaan ng well, di ko na alam kung Kalayaan Garden tawag doon, pero yan ay doon sa side ng GSIS. Side nila talaga yan. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan magpaputok kung wala namang intrusion doon sa kabilang side. Kaya nga ang tanong dyan kanina na parang meron na bang conclusion na talagang staged o kaya scripted yung nangyari, kaya lang wala pa daw conclusion yung PNP kanina whether it's staged or not. Ang malinaw lang na sinabi niya, clearly hindi under attack. Yeah.